He who finds a faithful friend finds a treasure. Treasure Hunting Weekend mga katiats, ito'y video ko noong 2019, kasagsagan ng COVID. At ang aming pinuntahan na lugar na ito ay isang general treasure site. Napakaraming sign ng lugar na ito. At kami umabot diyan ng 5 buwan sa operation kasi napakaraming marka. At malilito ka kung anong umpisahan mo. Ang kwento ng lugar na ito, ayon sa anak ng live pointer, ay meron daw isang platoon ng mga Hapon na nagukay diyan ng tunnel. Malalim daw ang tunnel ng bundok na ito. Ito ay kasi paakyat yan, napaka taas na bundok ito. At sa unahan yan ay kampo ng mga kaibigan natin na walang sapatos. Tinatawag na walang sapatos. Kaya hotspot, napakadelikado. Ito yung aming pinuntahan. Ayan, ang unang sign na makikita mo, litrang M with reverse arrow. Kaya inikot ko ang buong lugar dyan sa distansya na 20 metros. At lahat ng sign dyan ay nagtuturo paakyat, paitaas. Sa itaas niyan ay merong century kuko tree na natumba na, deform. Naka-elbow shape ang kuko tree na centennial. At ang tinuturo niyang araw na yan, paakyat, ay isa na namang old tree na talagang napaka-old na. Yung letrang M, karamihan ng treasure dyan ay 5 meters distance. Ang M din kapag nasa creek ay o river, nagsasabi na treasure underwater, pero wala namang ano dyan, walang tubig dyan. Ito naman yung triangle na may mahabang buntot. Nakaturo din yan doon sa kahoy, sa old tree na naroon na yung mga kasama ko nagumpisa ng maghukay. Kaya dalawang matinding sign. Pangatlo yung old kuko tree. Nagturo doon, pareho silang tatlo doon sa tuktok ng bundok, sa pinakatuktok nito. Mga 20 meters lang or 15 galing dito ay naroon. Yan ang puntahan ko ngayon. Mga katiats, baka magtaka kayo, isang linggo siguro na re-upload ko ang mga videos ko kasi na-hack tayo. Yung revenue ng mga video ko ng 3 to 2 years ago, lahat yan ay wala akong natanggap kasi na-hack tayo ng mga hackers. Kaya i-upload ko ang mga gandang video. Ito yung sabi ko, deform coconut tree yan, nakaturo yan doon. Doon, yun. Doon yung mga kasama ko. Ang baba niyan, dinetect ko. Ang baba nito, walang detection. Ayan, talagang old tree na yan, no? Kusa na siyang natumba. Malaman mo kung centennial old tree kasi hindi na namumunga ang centennial kuko tree. At yung dahon niya ay maliliit na. Yan. So that is 15 meters away. Ayan, no? Yung kahoy na yan, merong pangalan niya na kahoy. At hindi yan marami. Sa isang lugar, kukunti lang ang ganyang mga kahoy. Patay na siya at wala na nga siyang parang bonsai na, yung mga dahon niya maliliit na. Ayan, patay na talaga siya. Talagang century old tree na. Ang maganda ay nasa tuktok siya ng bundok. Ang karamihan ng marker ng Hapon ay ang tuktok ng bundok. At kapag mayroong century old tree sa tuktok ng mga bundok na makita nyo, ay pwede kayong magbakasakali under the tree. O sa gilid lang niya. Ngayon ang problema niyan, kung malaking kahoy, kung malalim na ang nyo, hukay, maputol ang mga ugat, ay matutumba yan. At kung matutumba, mahirapan kayo kapag dalawa lang kayo nagtrabaho diyan.
Pwede nyong ipahila sa kalabaw ang punong kahoy na matumba bago kayo maghukay. 3 meters diameter kung saan nakatungtong yung kahoy, 3 metros pabilog ang hukay para sigurado. Ito in one side lang kami naghukay kasi mag-drifting na kami doon sa pagdating ng 3 meters, drifting na. Kasi ang detection nito ay nasa ilalim ng kahoy. Ito ay nag-viral na video ito noong 2019, umabot ito ng 1 million views. Kaya yung 1 million views na yun, ang kita noon, ang revenue, ay napunta sa mga hacker. Ngayon ko lang nalaman kasi nag-notify sa akin ang YouTube na dapat i-re-upload ko daw ang mga video ko na itong kasabay ng mga video na ito noong 2019, 2020 kasi hindi na monetize dahil sa merong nag-claim. Bakit naman may mag-claim? Akin naman talaga original video ito. Kaya wag lang kayong mga katiats, wag lang malungkot or malumbay kung ating i-re-upload itong mga bidyong ito, kasi meron naman talaga kayong makukuha dito na lessons, kasi mga legit site ito na pinuntahan ko. Okay lang kung yung ma-hack na video ay yung ano lang na video, yung maliit lang na views. Ito kasi napakalaki ng views nito. Itong pinakamalaking view na video ko sa lahat, umabot siya ng 1.4 million, pero ni isang piso walang napunta sa akin sa revenue dahil sa mga hacker. Dami palang hacker na sumusubaybay sa channel na ito. Ngayon ang revenue ko ngayon ay nasa 5,000 lang. Imagine that. Ang subscriber ay mataas pero yung revenue wala dahil sa hackers. Okay, so eto, fast forward tayo. Matigas pa yan dyan na parte. Pagdating sa ilalim niyan, medyo malambot na yan. Itong site na ito, makikita nyo in 2 months time, babalikan ko ito. Kasi hindi namin ito natapos. Kasi ang test dig namin ay hanggang 3 meters lang talaga at stop na kami. Kasi dalawa lang kami diyan ang nag-finance, ako at yung kaibigan ko, kaya mabubutas ang bulsa namin. Kaya hanggang test dig lang kami. Kung may makuha sa 3 meters, maganda. Kung wala, kahit na may detection pa yan, nung malalim na yan, meron pa ring detection. Pero stop na talaga kami kasi wala na. 3 tao din ang tagahukay namin, plus pagkain pa araw-araw, ay gagastos ka talaga ng gagastos kami ng kasama ko ng nasa 3,000 a day. Kaya mabigat na yun, lalo na hindi tayo mayaman, mabigat na yung 3,000 a day. Okay yan, palaging dyan, malakas talaga ang detection dyan. Nokta Macro, kung nais nyong bumili sa Bourbon Electronica in Cavite, tawagan nyo si Roniel Bourbon 0975-6675-030 para sa katanungan. At sabihin nyo ako ang nagrekomenda para meron kayong discount. Okay. Ito, namimiss ko na itong mga kasama ko na ito. Pero don't worry guys, we'll be back. In 2 months time, ay meron tayong bagong gamit. At kayo'y maligayahan sa dala kong bagong gamit. Kasi sophisticated na gamit na ang dadalhin ko dyan pagbalik ko sa bundok na yan. Pero sabi ko na kanina, hindi pwedeng dito magtagal. Kasi sa itaas niyan, doon sa kabilang bundok, yan. Ito na kasi ang tuktok, and then pababa yan, and then pangalawang bundok, yan na yung
Diyan nakatira yung ating mga kaibigan na walang address. Alam nyo na kung anong mga yan. Pero itong lugar na ito ay pag-aari ng kasama namin, kaya walang problema. Kasi nandyan yung kasama namin dyan, ang may-ari. Meron ng orange. Ayan. Maliban sa kulay brown, clay, ay merong lumabas na orange na lupa, which is common lang naman yan kapag mga kulay pula na lupa sa bundok, meron talagang orange. At itong pinagtaka namin, yan o, parang simento talaga yan. Uniforme yung kanyang kapal, nabasag namin. Sabi nga ng kasama ko, baka yan na yung seal or silyo. Ayan dyan. Kasi ano pa yan eh, 2 meters pa lang pero nandyan na yan. Kaya maganda. Pag sa 2 meters merong mga takip na bato na malapad, na malaki, lalo na kapag semento, pwedeng yan na yung silyo or yung binuhos nila sa mga giveaway. Kaya ito lang talagang chance natin, ang mga giveaway. Kasi ang pagkukay ng giveaway ay vertical lang talaga, vertical, pababa lang. Pero ang big deposit, hindi yan vertical kapag mga big deposit. Magdidrifting siya, mag-slant, merong hagdan. Ang hagdan ay yung bedrock yun. Ang bedrock ginawa nilang hagdan. So ibig sabihin, ang bedrock kasi ay nandiyan na yan sa 14 meters. Bedrock na yan. O 12 meters, lalabas ng bedrock. Ang mga Hapon minsan ay bubutasin pa ang bedrock para doon sila mismo maggawa ng maliit na chamber sa bedrock, kasi ang bedrock ay makapal na bato yan. Nasa aabot yan sa 3 to 4 meters ang kapal ng mga bedrock. Kaya para secure, para hindi gagalaw yung ginto, kasi yung lupa ay gumagalaw, ang ginto ay mabigat, pwedeng lulubog ng lulubog ang ginto kapag walang hard rock or bedrock. Kaya ang bedrock ang palatandaan na malapit na kayo sa item. Pero kapag walang lagusan ng bedrock, walang butas, ibig sabihin virgin na bedrock yan at hindi nagalaw. Pero kapag ang bedrock ay may butas, may hagdanan na, may daanan, yan na yung treasure chamber na hinahanap natin. Okay, so final detection ko dito, 2019 pa yan. Ito na video mga katiyats. So medyo matagal-tagal na pala tayo sa sa ating pag-treasure hunt. At ako'y maligaya rin na karamihan sa subscribers ko ay mga loyalista ko yan. Nandyan pa yan sila. Noon pa man 2019 at hanggang ngayon 2024 ay nariyan pa yung iba. Maraming salamat sa suporta, mga tunay na ka-TX. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless you all at ingat kayong lahat.